Sa isang restaurant sa loob ng Mega Mall sila humantong. Dahil Lunes ng umagang iyon ay wala pa masyadong tao sa mall. Now what? Tanong ni Judy sa binata habang hinihintay nila ang kanilang in-order. Hindi kaagad sumagot si Elfric. Mas abala ito sa pagtitig sa kanya. Elfric, ano ba? Tititigan mo na lang ba ako? Masyado ko lang sigurong namiss sa magandang mukha mo. Don't tell me, nagpunta ka sa opisina para lang titigan ako. Subalit ang totoo ay nako-conscious siya sa mga titig nito dahil parang napakaraming alaalang inihahatid niyon. Masasakit at masasayang alaala, ngunit nangingibabaw ang huli. Bukod doon ay parang naghahatid iyon ng romance in the air na gustong bumalot sa kanya. Hindi niyan gustong iwasan ang mga titig nito. Kaya lang ay alam nitong sintonado ang napakaromantiko ng mga sandaling iyon. They had to talk business. Iyon nga ata ang dahilan kung bakit sinadya siya nito sa kanilang opisina. Malamang naaalamin nito kung anong resulta ng ipinapakiusap nito. How can I be so stupid? Alam ko naman ang dahilan ng pagsadya mo sa akin. Nakaismid na sabi niya. Tungkol sa problema ng daddy mo. Now, let's talk business. Formal na sabi niya rito pagkatapos niyang bumuntong hininga. Nagulat pa siya sa mga gagagapin nito ang kanyang nasa ibabaw na mesa. Hindi pa yata ito nakokontento. Ikinulong pa nito iyon ng 2 palad nito. Nang mag-angat siya ng tingin ay nakatitig pa rin ito sa kanya. Balak niyang bawiin ang kanyang kamay ngunit hindi naman iyon ang ibinubulong ng kanyang puso. Hindi niya akalaing ang ganong kasimpleng gesture nito ay magbabalik sa kanya sa mga nakakakilig na bahagi ng kanyang unang pag-ibig, kung saan kay Elfric niya binuo ang kinabukasan niya at pangarap siya nito na ito rin ang kasama. The sweet memories of her first love letter, first kiss, her first date, lahat ay nag-flashback sa isip niya. Maging ang mga pagkakataong patago nila na nagkikita kapag lumalabas siya ng mansyon. You still wear this ring. Sabi nito nang makita nito sa kanyang daliri ang singsing na ibinigay nito sa kanya noon. Napahiya siya kaya binawi na niya ang kanyang kamay. Natural na iisipin nitong walang nagbago sa damdamin niya para dito dahil hindi niya tinatanggal ang singsing na iyon sa kanyang daliri. It doesn't mean a thing. Paiwas na paliwanag niya. No, it does. Dahil ako nagbigay niyan sa'yo at ako mismo ang nagsuot. Iyan ang katibayan ng pangako natin sa isa't isa. Nararamdaman ko sa loob ng 6 na taon ay hindi mo hinubad yan. That means you still keep the promise. Hindi. Huwag kang mangarap, Elfric. Dahil pagkatapos paasahin at lokohin ng daddy mo ang nanay ko, pagkatapos kaming insultuhin at ipagtabuyan ng lola mo, ay unti-unti na akong namuhi sa inyo. Alam mo ba kung gaano kahirap ang inabot ni nanay nang ipanganak niya ang kapatid ko? Nalagay siya sa peligro at yung bata, in case sa gusto mong malaman ay namatay rin pagkatapos lumaban ng ilang araw. Gusto niyang mabuhay pero hindi siya sinuwerte. Come to think of it, mabuti na rin yun. Dahil masasaktan lang siya tulad ko kapag nalaman niyang itinanggi siya ng kanyang ama. Gumuhit ang lungkot sa mukha ni Elfric dahil sa ipinaalam niya rito. Poor child. Naiiling na sambit nito. Sisihin mo ang daddy mo. Sumbat niya rito. But come to think of it, it was a blessing in disguise. Dahil kung hindi siguro kami umalis ng mansyon niyo, hindi siguro makakatagpo ang nanay ko ng isang lalaking mapagmahal at tumanggap sa kanya sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Mabuting tao kayong mag-ina kaya biniyayaan kayo ng Diyos ng magandang buhay. Hindi katulad ng pamilya namin. Kaya heto, kung totoo ang karma, tinamaan na kami. Ni sa hinagap, hindi ko akalaing aabot pa kami sa pagbagsak. Napakabilis ng mga pangyayari. Sa loob lang ng 6 na taon, unti-unti nang gumuguho ang mga matatayog na toreng itinayo ng mga ninuno ko. Nakikita ko na mga palatandaan. At kung wala akong magagawa para maisalba ang imperyo ng mga Benitez, baka magtuloy-tuloy na ang pagbagsak.
Nararamdaman niya ang panlulumo sa tinig at anyo nito at naaawa siya dito. Ngunit kinontrol niya ang emosyong iyon dahil hindi niya magagawa ang ipinapagawa ng Daddy niya kapag nanaig ang mga simpatya niya sa mga Benitez, lalo na kay Alfric. Makikiusap sana ako sa stepfather mo. I know I can do something to save La Esperanza. It's like a second home to me, kahit iyon na lang ang matira sa amin. I'm sorry, sabi niya sa mas malumanay na tinig. Pero ayaw pumayag ni Daddy Lee. Ayaw ni kayong pagbigyan ng additional grace period. Tumigas ang anyo nito habang nakatitig sa kanya. You mean, hindi niya ako pagbibigyan sa ipinapakiusap ko? Hindi siya makatingin ng tuwid dito. Ang totoo ay hindi niya alam kung paano ihahatid dito ang balita na matigas na ang pasya ng stepfather niya tungkol sa pagkakautang ng ama nito. He's firm at ganun siya when it comes to business. Ginawa ko ang magagawa ko para matulungan kayo. Pero stepdaughter lang niya ako. According to your stepfather's stuff, ikaw raw ang tagapagmana ng Lee Hidalgo. Kaya kung gugustuhin mo, may magagawa ka para matulungan ako. All I'm asking for some little more time. Hindi ako papayag na mawala na lang sa amin ng La Esperanza. Sinabi ko na sa'yo, mahirap baguhin ang desisyon ni Daddy Lee. Wala na siyang paglalagyan ng kayamanan niya. Ano na ba sa kanyang isang hotel and resort sa norte? Ni wala yun sa Metro Manila. Gamunggo lang yun kung ikukumpara sa existing wealth niya. He has properties here and abroad. At ikaw na lang pala ang pamilya niya. Bakit pinag-iinteresan pa niya ang La Esperanza? Correction, hindi namin pinag-iinteresan ang La Esperanza. May inutang ang daddy mo kaya kailangan kunin ang property na isinangla niya. Is this about revenge? Wala na ang kaninang mga matitig nito sa napakaraming gustong sabihin sa kanya. Of course not. Wala sa isip ko yun. Hindi kami mapaghiganting tao. Bumuntong hininga ito. Ni hindi nito pinagkaabalahang tingnan ang pagkaing isinilbi ng waiter. Okay, if this is not about revenge, bakit hindi ako mapagbigyan ni Mr. Hidalgo? Sinabi ko na sa iyo ang dahilan, Alfric, pero susubukan ko uli siyang kausapin kung gusto mo. Ako na lang kakausap, sabi nito na halatang naging iritado. Hindi ako nakakasiguro kung talagang gumagawa ka ng paraan para matulungan ako o gusto mong makitang gumagapang ang mga Benitez. Ganun na ba ang tingin mo sa akin, Alfric? Nasaktan siya sa sinabi nito dahil taliwas iyon sa katotohanan. Binitawan niya ang hawak na tinidor, saka tiningnan ito ng puno ng hinanakit. You don't have the right to accuse me. Hindi mo alam kung ano talagang nasa sa loob ko at kung anong nararamdaman ko. Dinampot niya ang kanyang bag at nagmadaling tumalikod. Hindi na siya sinundan o hinabol pa ni Alfric kahit iyon ang inaasahan niyang gagawin nito. Subalit hindi na rin siya nagpapigil dahil masamang-masama ang loob niya sa mga sinabi nito. How dare you accuse me kung alam mo lang ang gustong-gusto kitang tulungan? Halos mapaiyak na sabi niya sa isip niya habang palabas siya ng restaurant. Matamang tiningnan siya ni Daddy Lee pagkatapos niyang sabihin ang nais niyang mangyari kinagabihan. Nasa den ito, kinatok niya ito at dinalhan ng kape. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto niya ito makausap ng masinsinan. Hindi mo kayang gawin ang pinapagawa ko sa iyo. Tanong nito na may himig na galit. Tumayo ito mula sa kinauupuan. Tiningnan siya ng matalim at humakbang palapit sa bintana. Tumango siya. I'm sorry, Daddy Lee, pero hindi ako kasing galing nyo. Wala akong likas na galing sa negosyo. At mukhang hindi ko makukuha ang galing nyo. Malambot ako. Hindi ko maiwasang pairalin ng puso ko. Ayoko masira pa kayo ng dahil lang sa akin. Mahal mo pa rin talagang anak ni Cesar. Tila nanunumbat na sabi nito sa kanya. Matagal bago siya sumagot. Inisip muna niya kung dapat na niyang aminin dito ang totoong nararamdaman niya. Nahihirapan na rin siyang itago rito ang totoo. Bahala na kung magagalit ito sa kanya at itatakwil siya. Handa na siyang tanggapin ang lahat. Ang hindi lamang niya matatanggap
ay ang habang buhay na igapos ang sarili niya sa pangumbinsi sa iba at maging sa sarili niyang hindi na niya mahal si Alfric. Yes, Daddy Lee, I still love him. Pag-amin niya. Sinubukan ko siyang kalimutan pero hindi ko nagawa. Kung tutuusin kasi wala naman siyang kasalanan sa akin. But don't worry, hindi ako makikipagbalikan sa kanya. Alam kong ibiniling niyo ni nanay kaya susundin ko. Hindi ito nagsalita kaya nagpatuloy siya. I'm sorry for failing you, Daddy Lee. Pero kahit siguro hindi ang pamilya ni na Alfric ang sangkot dito, mahihirapan din akong gawin ang ipinapagawa niyo. Kahit magalit kayo sa akin ay maiintindihan ko. Kung gusto niyo akong itakwil, tatanggapin ko po ng walang hinanakit dahil naging napakabuti niyo sa amin ni nanay. At kahit 6 na taon lang sa buhay ko ay naranasan ko magkaroon ng tatay. Thank you, Daddy Lee. Hindi pa rin ito umimik. Pero may isa lang po akong ipapakiusap sa inyo kapalit ng pagtatakwil niyo sa akin. And that is to give Alfric a chance to redeem La Esperanza and his family's dignity. Given the chance, alam kong kaya niyang tubusin ang La Esperanza. Alam kong napakabuti niyong tao. Ginigipit niyo lang si Cesar dahil may kimkim kayong panibugho. Pero hindi ako maniniwalang mas minahal pa siya ni nanay. Akala niyo lang siguro yon dahil may insecurities kayo na ayaw niyong ipakita. Dahil akala niyo, iiwan kayo ng mga babaeng mamahalin niyo katulad ng ginawa ng first wife niyo. Dahil sa kakulangan niyo. Pero wala kayong kulang. Napunan na inyong kabutihan na ginawa ninyo sa amin at ng kakayahan niyong mapagmahal. At hindi ganun kababaw si nanay. Alam kong minahal niya kayo. Walang dahilan para hindi niya kayo matutuhang mahalin. Please give Alfric a chance and more time. Kahit para man lang sa akin. Nangingilid na pala mga luha niya ay hindi pa niya namalayan. Walang naging reaksyon si Daddy Lee. Nanatiling nakatanaw ito sa labas ng bintana. Nalulungkot na napakabigat ng labi na nagpaalam ito at tahimik na lumabas ng den. Sa labas na niya pinakawalan ang kanyang mga luha. Nangihinayang lang siya dahil sa kabila ng pagsisikap niya ay wala siyang nagawa para matulungan si Alfric. Sa loob ng 2 araw ay hindi pumasok sa opisina si Judy. Wala rin siyang narinig mula kay Alfric. Naisip niyang lumayo muna, tanggapin ang imbitasyon ng isang kapwa Pinay na nakilala niya at naging malapit sa kanya noong nag-aaral siya sa States. May recording company ang napangasawa nito at gusto nitong subukan niya magtrabaho roon. Magbabakasyon muna siya ng 2 buwan doon para pag-aralan na magiging buhay niya kapag nagdesisyon siyang tanggapin na ang trabahong inaalok nito. Hinintay lang niya ang pagdating ng Daddy Lee niya at sasabihin na niya rito ang kanyang mga plano. Magpapaalam na tuloy siya rito. Mabuti naman at maagang umuwi ito. Hinintay muna niyang makapagpahinga ito sandali bago niya kinausap. Dinalhan uli niya ito ng snack sa den. Daddy Lee, may sasabihin sana uli ako sa'yo. Alanganin pa siya magsimula. Bakit 2 araw ka nang hindi pumapasok sa opisina? Hindi mo ba alam na santambak ng mga trabaho roon? Itinatanong ka ni Mr. Jongyu, yung Korean investor na interesado sa island resort na idinidevelop natin ngayon. Ikaw ang hinahanap niya at sa'yo raw niya gusto mahipagsara ng deal. Oho! Magaling daw ang convincing power mo kaya mag-i-invest siya sa resort natin. Nung ako lang daw nakipag-usap sa kanya, hesitant pa siya. Mas magaling na negosyante ka raw kaysa sa akin. Napangiti siya sa narinig. Mabuti naman kung may naitulong pala ako, Daddy. You are helping me a lot, Judy, Iha. Akala mo ba'y hindi? Kaya hindi totoo yung sinasabi mong mukhang hindi ka magaling na negosyante. You have the intelligence, cleverness, perseverance, and most of all, the charm to convince investors and clients. I'm so proud of you. Daddy Lee, kaya pwede ba huwag ka nang umabsent bukas? May luncheon meeting ka with Mr. Jong ng 11 AM sa Shangri-La, Makati. Pero Daddy Lee, I'm leaving. You are leaving? Anitong halatang nabigla.
But why? Itinuring na kitang tunay na anak. Kung ang iniisip mo ay tungkol sa kaso ng mga Benitez, huwag ka na magtampo sa akin. Tinawagan ko na si Alfric and I'm giving him the time he needs para mabayaran mga atraso ni Cesar. 1 taon ang hiningi niya. 1 taong wala ng accumulated interest. Talaga, Daddy Lee? Ginawa niyo yun? Oo, dahil alam kong mahal mo si Alfric. He's a good man and a good looking too. Kaya pala hindi mo siya makalimutan. Natawa siya sa biro nito. Nasugod niya ito ng yakap. Thank you, Daddy Lee. You don't have to thank me dahil ikaw ang tama. Now, asikasuhin mo na mga problema at puntahan mo na siya. Puntahan? Oo, hindi ba mahal mo pa rin siya? May bago na po siyang girlfriend. Inamin niya sa'yo? Hindi pa po, pero hindi na kailangan. Nakita ko siya may kasamang iba. Baka naman nagsiselos lang yung basihan mo. Bakit hindi mo muna alamin ang totoo? Pinahihirapan niyo lang mga sarili niyo. Nang makausap ko siya, naramdaman kong mahal ka pa niya. Hindi niya maiwasang mapangiti sa narinig. Kahit sinabi na ng Daddy Lee niya ay iniuudyok din ang damdamin niya, ay hindi niya pinuntahan si Alfric. Kung totoo ang sinabi ni Daddy Lee, dapat ay puntahan na niya ako. Girlfriend nga niya siguro yun. Ngunit pagkalipas ng 3 linggo ay nasurpresa siya. Palabas siya ng El Hidalgo Towers at palapit sa kotse niya nang magulat siya sa taong napansin niya na tila kanina pang naghihintay malapit sa sasakyan. Medyo madilim sa bahaging iyon ng parking lot kaya hindi niya kaagad ito napansin. Kung hindi pa niya ito nakilala kaagad ay baka napatili pa siya. Hindi niya kasi tinanggap ng bodyguard ang binibigay sa kanya ni Daddy Lee dahil hindi pa niya nararamdamang kailangan niya iyon. Alfric? Anong ginagawa mo riyan? Ginulat mo naman ako. Hindi safe para sa isang magandang tagapagmana ang nag-drive ng mag-isa. Saka bakit ka nagpapalit ng ganito? Past 9 na. Ngumiti siya. I can take care of myself. Lumaki naman ako na walang lalaking inaasahan sa buhay ko, hindi ba? Pero nag-aalala ako para sa'yo. Delikado na ang paligid ngayon at hindi ako makapapayag na may mananakit sa'yo. Lalong hindi ako kakayanin kung may masamang mangyari sa'yo. Minsan ka nang nawala. Hindi na ako papayag na mawala ka pa uli sa buhay ko. Natawa siya ng sarkastiko. Alam kaya ng girlfriend mo na nandito ka ngayon at binubola ako? Girlfriend? Maang na tanong nito. Oo, yung babaeng kasama mo nung nagkita tayo sa Rockwell. Tumawa ito ng malakas. What's funny? Hindi nakakatuwa ang maging unfaithful sa karelasyon mo. I'm not being unfaithful. Hindi ko girlfriend si Anne. She's just a friend. We talked about business. Hinawakan siya nito ng magkabilang balikat. Hindi kita pinaltan sa puso ko. I kept my promise. For me, it's you and no other. Gusto mong maniwala ako na ako lang ang minahal mo mula noon hanggang ngayon? Nagtatampong tanong niya dito. Dahil yun ang totoo. Giit nito. Kaya pala nagmahal ka ng iba? Si Wendy? Alright, minahal ko siya. Pero alam niyang nang makausap siya sa akin nang mahalin ko siya para maging maligaya ang mga nalalabing panahon niya sa mundo ay may babae akong minamahal. At ikaw yun. Pero kahit kailan ay hindi siya nakipagkompetensya sa'yo. Ni hindi siya nagtangkang agawin ka sa akin. Gusto lang niyang maging maligaya bago mamatay. Wendy had been a good friend to me at alam niya ang lahat ng tungkol sa'yo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. You have to believe me, Judy. Anito sa nakikiusap na anyo. Tama na mga ipinagtitiis natin, ang ipinaghintay natin. We still love each other and we want to be happy. Ang isa't isa lang ang gusto nating makasama habang buhay. Mahal mo pa rin ako dahil pinalambot mo ang kalooban ng stepfather mo at pinakiusapang bigyan ako ng chance na matubos ang La Esperanza. Ang sabi mo pa raw, okay lang sa'yo na itakwil ka niya, pagbigyan lang ako. Hindi na siya nakapag-deny pa
dahil kinabig na siya nito at wala rin siyang ginawa ng angkinin nito mga labi niya. All she could do was surrender and submit herself to him. Hindi lamang ang buong puso at buong pagkatao niya, kundi maging ang kanyang kinabukasan. Salamat sa pag-unawa ng Daddy niya at umaasa silang mauunawaan sila ng nanay niya saan man ito naroroon. Saglit na kumalas siya mula sa pagkakayakap ni Alfric. Wait. Basta mo na lang ako hinalikan nang hindi mo pa ako sinasabi na I love you. Oh, hayan. I love you. Ang corny hindi na dapat binibigkas yun. Ipinaparamdam na lang. Pagkasabi nito niyon ay muli siyang hinalikan nito. Halos maglambitin naman siya sa leeg nito. I never stop loving you, not for a single moment. Walang hinahanap ang mga mata at puso ko kundi ikaw lang. Sabi pa nito nang sandaling umagwat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Ako man, I still kept my promise despite everything. Nang mapansin niyang may mga tao pang nadaan sa kinaroroonan nila, ay biglang hinila niya si Alfric papasok sa loob ng kotse. Dito mo ako halikan sa loob ng sasakyan. Ayoko na may audience, sabi niya. Nang muling makaharap ni Judy ang ama at lola ni Alfric, ay noon niya ganap na naramdaman ang kaluwagan ng kanyang kalooban. At batid niyang senyales iyon na ganap na siyang nakapagpatawad. Hindi naging mahirap para sa kanyang gawin niyon dahil sa wagas na pag-ibig na inaalay sa kanya ni Alfric. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Judy and Alfric. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.